Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa Hashtag BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo. You pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You were more than my words could say. I follow you for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, your love, never ending. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love that set us free. Alright, good evening everyone. Nandito na naman tayo sa Hashtag BBF, Hashtag Blessed, Beloved, and Favored. Siyempre ngayong gabi magsama-sama na naman tayo sa isang masayang kwentuhan, kantahan, at siyempre sa tugtugan. See your face, I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, your love. Ako po si EJ Ruiz at makakasama niyo ako tonight with the rest of the BBF team. At bago yan, siyempre, pabatiin muna natin sila isa-isa. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Chacha Faith at happy listening po sa inyong lahat. Stay tuned lang po mga ka-hashtag BBF. Hello po, I'm Romain Pabustan. Happy listening po. Hi, I'm Benok. Happy listening kayo. Hello, I'm Sherwin. I'm listening to it. Listening po. You pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You were more Para po sa than mga words. gusto po kaming mapakinggan at makita online, just go to www.ustream.usream.tv/channel/smile-radio-98-3. Again, www.ustream.usream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. And para naman po sa inyong mga greetings and comments, just text 0946-8288235 or 0917-928-4843. Again, 0946-8288235 or 0917-928-4843. So, station lang po mga ka-hashtag BBF. Ito ang song na Turning Up from Planet Shakers.
Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig pa rin sa hashtag BBF, hashtag Blessed, Beloved, and Favored. Ayan, it's Friday once again. At kami po yung umaasa, naniniwala po kami na ang gabing ito ay mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na po sa lahat ng naka-live streaming, nasa Ustream.tv. Lalong-lalo na po kay Ate Sol at kay Kuya Edmond Evangelista. Congratulations Ate Sol, natutuwa ako sa mga outpouring ng blessing sa iyo ng Lord at kay Kuya Edmond. At hello din and good evening sa lahat ng nandyan sa kanilang mga tahanan, lalong-lalo na kay Daddy Doming, kay Mami Helen, kay Cynthia, kay Che, kay Ming, kay Kent, at saka kay Shay. Ayan, salamat sa pakikinig. At syempre, congratulations kay Ramas, yung napakapoging apo ni Ate Liza Izon na nakapasa sa SPED sa pre-LM ng Orani North. Ayan, congratulations! Happy blowout! Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Pinagpala po ang gabi na ito sapagkat alam natin na napakabuti ng Panginoon sa bawat isa. Kaya nga po, saan man po kayo naroon, sa inyong mga bahay, sa inyong mga sasakyan, ano man po ang inyong ginagawa, nais po namin ipabatid, ipaalam sa inyo kung gaano kayo sobrang minamahal ng ating Panginoon. So, binabati po namin kayong lahat at salamat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa programa po na ito. So, hello po kina sa Buno family, kina Kuya Charlie, Ate Tote at kanila po mga anak. At hello din sa mga kapatiran natin sa Lote, sa Mabatang, at maging kina Ate Sol at Kuya Edmond. So maraming salamat. So yung mga sinamami sa Angeles, Cynthia. So bago tayo mag-start ay nais po namin kayong anyayahan sa isang maikling panalangin na kung ano man po ang inyong mga pangangailangan sa buhay, maaaring may sakit kayo, may mga dinaramdam, may mga problema, pagtiwalaan lang po natin ng Panginoon na sa gabing ito ay nariyan ang solusyon sa lahat po ng ating mga hinahanap sa buhay, sa lahat ng ating mga pangangailangan. Magtiwala tayo sa Diyos na siya pong bahala sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang sabi nga po niya, kung tayo napapagod at nahihirapan sa ating mga dalahin, sa ating mga pasanin, lumapit daw po tayo sa Kanya. At ang pangako niya sa atin na pag tayo lumapit sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kapahingahan at sa Kanya po natin matatagpuan ang tunay na kapahingahan ng ating katawan at ng kapahingahan ng ating spirito at ng ating kaisipan. Huwag po nating sarilinin ang ating mga problema, huwag po nating balikatin, kundi hayaan po natin na ibigay po natin sa kamay ng Diyos na kapag sa Kanya natin pinagkatiwala ang lahat ng ito, maniwala po kayo mga kaibigan, maayos po ang lahat ng mga dinaramdam natin sa buhay. So mag-pray muna po tayo. Ano man po ang inyong pangangailangan, kung may mga sakit po kayo, ito ihawak po ninyo ang inyong kamay, kanang kamay sa parte po ng inyong katawan na may sakit at karamdaman, at magtiwala po tayo sa Panginoon ngayong gabi na sa magitan po ng mga sugat at mga latay ng Panginoong Hesus ay tayo po ay magaling na. Ama naming Diyos na sumasalangit, na may gawa ng langit at lupa, kami po ay nagpapasalamat sa oras po na ito na kami ay may katiyakan na kami po ay nakakalapit sa iyong trono, sa trono ng iyong awa at sa trono ng iyong kahabagan. Salamat sapagkat ikaw ay mabuting Diyos na alam po namin na hindi mo kami itinatakwil, hindi mo kami pinapagalitan, hindi mo kami nais na magkaroon ng sakit at magkaroon ng masalimuot na sitwasyon ng aming buhay, kundi nais mo sa amin ay magkaroon ng buhay na ganap at buhay na masaya, malusog na pangangatawan at mahabang buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus ay anuman pong sakit at karamdaman ng lahat po ng mga tagapakinig namin ngayon, Panginoon, iunat mo ang iyong kamay, ipuin mo po ang kanilang mga katawan, ipuin mo po kung saan man po sila merong sakit,
sa magitan po ng mga latay ni Jesus, pagalingin mo po sila. Nanampalataya kami, naniniwala kami na anumang meron kami, Lord, na karamdaman, pinagaling mo na, Panginoon. Maraming salamat po sa kalayaan, maraming salamat po sa kagalingan, maraming salamat po sa mga pagpapala, at naniniwala kami na ngayong gabi ay magiging pagpapala ang gabi na ito, sapagat muli mahahayag ang iyong mga salita sa amin pong buhay, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Chacha Faith. At ako po ngayon yung makakakwentuhan nyo. Okay, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa Thank Your Way to God's Greater Blessing. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 17, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So, sabi po, dito po sa verse na to, tinuturuan po tayo na at all times, maging grateful po tayo sa lahat po ng bagay. Okay, basahin ko po yung kwento po dito sa Luke chapter 17, verse 11 to 19. And it came about that when they were on the way to Jerusalem, he went through Samaria and Galilee. And when he went into a certain small town, he came across 10 men who were lepers. And they, keeping themselves at a distance, said in loud voices, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said, Go and let the priests see you. And while they were going, they were made clean. And one of them, when he saw that he was clean, turning back, gave praise to God in a loud voice. And falling down on his face at the feet of Jesus, he gave the credit to him. And he was a man of Samaria. And Jesus said, Were there not 10 men who were made clean? Where are the 9? Have not any of them come back to give glory to God, but only this one from a strange land? And he said to him, Get up and go on your way. Your faith has made you well. Okay, yung verse po na ito, tungkol po ito sa tatlong ketongin. 10 lepers. 10 lepers po sila. So, pag po ketongin, yung parang meron pong bukol-bukol and then parang kinakain na po yung laman ng mga katawan nila, ng parts po ng katawan nila. So, lumapit po sila kay Jesus. Sabi nila, have mercy on us. Nung narinig po sila ni Jesus, talagang pinagaling po sila ni Jesus. Nilinis po sila. Sabi, when he saw them, he said, Go and let the priests see you. Tapos, nung on the way na po sila dun sa mga priest, naging malinis po sila. Aware po yung Siyam na si Jesus yung nagpagaling sa kanila. Pero di ba po ang sabi po dun sa kwento, isa lang po yung bumalik kay Jesus para magpasalamat. Aware sila na pinagaling sila ni Jesus, pero hindi na po sila bumalik para po magpasalamat. Kasi po pag sa panahon po nila, pag po ketongin, tinuturing po silang madumi. So, condemn po sila ng mga priest, condemn po sila doon dahil tingin po sa kanila ng mga tao, madumi po sila. And then, their hearts were captivated by the blessing instead of the one who has blessed them. Nung na-overwhelm po sila sa blessings nila, hindi po sila bumalik para po magpasalamat kay Lord. Lagi po nating tatandaan na when blessings come, remember to give God the praise, glory, and honor. And i-acknowledge po natin kung sino po yung source ng every blessing na natatanggap po natin. Nung bumalik yung isa, ang na-receive po niya ay greater blessing kaysa po dun sa Siyam na hindi po bumalik.
Kasi si Jesus, mahabagin po siya sa mga tao. So, nung nag-ask po sila ng mercy, binigyan po sila ng mercy. Pero, kung titingnan natin, yung isa po doon na bumalik, ang natanggap po niya is greater blessing. Kasi, yung 9, they were cleansed. Pero yung mga missing fingers, missing toes, dahil na nakain na po nung sakit po nila, hindi na po siya nabalik. Pero, yung isa, hindi lang siya nalinis, pero naging buo pa siya. He was made whole. Dahil po dun sa pagpapasalamat niya, sabi, get up and go on your way, your faith has made you well. Kapag daw po thankful ang heart natin, pinoposition po natin yung sarili po natin sa mas greater na blessing na nakahanda po para sa atin. Siyempre lahat po tayo, gusto po natin yon, 'di ba? Gusto po natin na greater po ang matanggap po natin. So, ano po ba yung mga bagay na na alam ko lahat po sa atin gusto pong magkaroon nito? Tayo po bang lahat, alam ko tayong lahat gusto po natin magkaroon ng worry-free life. 'Di ba? Yung alam mo naman, syempre mga tao may mga problema, lahat ng tao nakakaranas ng problema, ng challenges. Pero yung hindi ka nag-worry kasi alam mo nandiyan si Lord para sa'yo. 'Di ba? Sabi dun sa Philippians chapter 4 verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God. So sabi dito, lahat ng pangangailangan mo sa buhay, lahat ng mga needs mo, sabihin mo lang kay Jesus, sabihin mo lang kay God. Kasi with thanksgiving, kasi lahat yon tutugunin niya. 'Di ba? Pag kunari sa isang nanay, may humingi yung anak niya humingi sa kanya, sasabihin niya, "Nay, pengi naman akong pera." "Thank you, Nay. Alam ko bibigyan mo ako eh." "Thank you, Nay. Bait-bait mo talaga." 'Di ba? Yung nanay na yon, matitiis ba niya yung anak niya na hindi niya bigyan? 'Di ba? So, kung yung mga nanay ganon, paano pa kaya si God? 'Di ba? Isa pa po, alam ko lahat din po tayo gusto po ng magkaroon ng peaceful life, 'di ba? Sabi sa Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and mind through Christ Jesus. So, ang daming promises ni God na nakasulat sa Bible. Tungkol sa peace ba yan? Tungkol sa mga pangangailangan mo ba yan? Pero, di ba, pag nauna ka ng magpasalamat, parang ine-expect mo na agad kung ano yung mangyayari eh. Ine-expect mo na agad na, Lord, thank you. Lord, thank you kasi yung peace na to ibibigay mo sa akin. Lord, thank you kasi I have your peace na nandito ka sa akin, hindi ako kailangan matakot kasi hindi mo ako iiwan. 'Di ba? Pag nagpasalamat ka na, parang alam mo na it's done. Alam mo na tutugunin agad ni Lord yung lahat ng declaration mo kasi malakas yung loob mo eh. Inunahan mo na ng pagpapasalamat. So another one, thank your way to an abundant life. Sabi po sa Matthew chapter 15 verse 36, and he took the 7 loaves and the fish and gave thanks, broke them and gave them to his disciples, and the disciples gave to the multitude. Ito pong kwento na to yung nagpakain po si Jesus ng 5,000 men. May isa pong bata na nagdala ng 7 loaves and 2 fish and 5 loaves of bread. Tapos, pinagpasalamat po nito ni Jesus kay God the Father. Nagpasalamat muna siya, and then dun dinistribute yung pagkain. And what happened? Di ba nagmultiply? Nagmultiply yung pagkain na yun. Minsan, ang nakikita kasi natin, kunwari sa bahay, nakikita mo paubos na yung bigas,
ang nakikita natin yung kawalan. 'Di ba? Mas okay na, Lord, thank you kasi alam ko, hindi mo hahayaang maubos to eh. Pupunuin mo to. Lord, thank you kasi ikaw yung nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin. Thank you kasi kagaya ng ginawa mo dun sa 5,000 people. 5,000 people nga pinakain mo. Ako pa, anak mo ko eh. Matitiis mo bang magutom ako? Syempre hindi. 'Di ba? Okay, another one. Thank your way to a victorious life. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, "But thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ." Tayo pong lahat, meron po tayong mga battle sa buhay. Sa school man yan, sa bahay, sa work. Marami po tayong pinagdadaanan na battle araw-araw. Pwedeng battle mo sa sarili mo. Pero, pasalamatan mo na. Pasalamatan mo na na hindi lang basta matatahimik hindi lang basta matatapos yung battle na yon, kundi greater pa doon yung nakahanda sa ni Lord. Greater pa doon yung pwedeng mangyari na hindi lang siya basta matatapos, kundi yung glory pa ni Christ yung magsha-shine sa iyo. 'Di ba? Hindi ka lang niya papapanalunin doon sa battle na yon. He will make your name great. 'Di ba? Kung sa work ba 'yan, minsan nasa stress ka sa boss mo, nai-intimidate ka sa boss mo, pasalamat ka kay Lord. Lord, thank you kasi I have the mind of Christ. I have the mind of Christ na I am the head and not the tail. I-declare mo lang lahat ng promises. Ang dami-dami po nating promises na pwedeng i-claim na nasa Bible. So, pasalamatan mo na agad dahil lahat po ito naka-entitle na po sa atin dahil po sa ginawa ni Jesus sa cross. Binigay niya yung kaisa-isa niyang anak para po tayo ngayon magpapasalamat tayo, tanggap lang tayo ng blessings na entitled na po sa atin. So, yung heart po natin, kapag po meron po tayong thankful heart, pumuposisyon ka na sa mga greater blessings na nakalaan ni Lord para sa'yo. So, Pastora, ano po bang masasabi niyo po? So, yun yung topic natin. Yun yung topic natin tonight. Thank your way to God's greater blessings. Ayan. So, yung pagpapasalamat natin sa Lord is very, very important. Sabi nga, kung merong powerful prayer, sabi nila, ang powerful prayer daw is yung bago ka mag-pray, hindi ka kumain, bago ka mag-pray, sobrang nagsisi ka sa kasalanan mo. But actually, the most powerful prayer is yung prayer of thanksgiving. Bakit? Kasi why will you give thanks kung hindi mo alam, meron kang tatanggapin? Bakit ka magte-thank you kung hindi ka naniniwala na tatanggap ka or your prayer will be granted? So, ibig sabihin, when you give thanks to God, it's a sign that you really have that faith. You really believe na matatanggap mo, matutupad yung ating mga ipinag-pray, yung ating mga hiningi sa Lord, yung ating mga petitions kay Lord. So, very, very powerful ang prayer of thanksgiving. Hindi lamang sa mga blessings na natanggap na natin, kundi doon sa mga blessings na inaasahan natin na magmamanifest sa atin. Actually, yung mabubuting bagay, binayaran na ng ating Panginoong Hesus doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. His blood was shed for our healing. So, given na yung healing natin. Kung meron tayong mga karamdaman, and
Tapos ang sabi natin, kasalukuyan tayong nasa karamdaman, pagkatapos ang prayer natin, hindi, Lord, bakit naman binigyan mo ako ng ganitong sakit? Or, Lord, kailan ba ako gagaling? Lord, di ko na alam ang gagawin ko. When you pray that prayer, it's a prayer of a person na hindi naniniwala na kaya siyang pagalingin, di ba? Kasi bakit ka nagtatanong, bakit ka nagtataka, bakit ka parang hindi mo alam kung anong mangyayari. But when a sick person prays this way, pag sinabi niya, Lord, I know I'm sick today, but I know your blood was shed on the cross of Calvary for me to be healed. So, thank you for my healing. Samantalang nung sinasabi niyang, thank you for my healing, Lord, is kasalukuyan siyang nasa karamdaman. So, di ba, faith yon, yung hindi pa dumarating, pero naniniwala ka na parating na, kaya nga nagpapasalamat ka na. So, that is a prayer of faith. Halimbawa naman, meron kang matinding pangangailangan financially, nasa panahon ka ng kagipitan, pero ang sinasabi mo, thank you, Lord, because I believe you will supply all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. So, pag sinabi mo, thank you, Lord, pero actually, yung time na yun, enrollment na, wala ka pang enroll, tapos, may list na ng mga books, hindi mo pa nabibili, kahit yung isa man sa mga gamit ng mga anak mo, hindi mo pa nabibili, ni sapatos and uniform, wala ka pa, tapos sasabihin mo, thank you, Lord, for your provision. Thank you, Lord, that you will supply all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Thank you, Lord, because you are a generous God. Thank you, Lord. We believe that you will never leave us nor forsake us. Thank you, Lord, because as we delight in you, you will give us the desires of our hearts. So, when you pray that way, you'll see blessings flow. Magugulat ka pa nga kasi yung higit pa sa inaasahan mo, mas maaga pa dun sa expected date mo, andyan na yung mga pangailangan mo. So, thanking the Lord in prayer is really a powerful way of claiming kung ano yung binayaran na ng Lord. Prayer of thanksgiving is a prayer of great faith. So, I encourage everyone, kung meron kayong, ano man yung mga kinakaharap nyo ngayon, ano man yung inyong mga nararanasan, ano man ang matinding pangangailangan, o nasa banig man kayo ng karamdaman, nasa hospital kayo, maging napaka-imposible ng inyong sitwasyon, thank the Lord for whatever things you need, or ano man yung inyong kailangan ngayon, ano man yung gustong-gusto nyong mangyari, thank the Lord. It's a prayer of great faith, and it will surely give you the answer. So let's thank the Lord. Keep on thanking the Lord in prayers. Amen. So, ayun. So, ito ang nais ng Panginoon sa atin na maging attitude natin. Yung palaging maging mapagpasalamat sa lahat ng panahon. Sabi nga ng verse kanina, huwag tayong mabalisa, manalig tayo sa Diyos, at hingin daw natin sa Diyos yung lahat ng ating mga pangangailangan ng may panalangin, ng may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang maghahari sa ating mga puso. So, wow, napakagandang, masyado siya ang verse na yun. Philippians 4:6. Sobra siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sobra siyang nagbibigay sa atin ng kapanatagan na anumang sirkumstansya ang ating mga pinagdadaanan o pwedeng pagdaanan. Sabi niya, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, huwag kang mabalisa. Sa halip na matakot ka, manalangin ka ng may pasasalamat. Yung mga pangangailangan mo, unahin mo na agad. Wala pa, sabi nga ni Ate Lynn kanina, wala pa yung pang-enroll, pero sabi mo na agad, Lord, salamat sa pang-enroll. So, doon pa lamang ay humahakbang ka na ng may pananampalataya at buong paniniwala. Kahit wala pa yung pinagpapasalamat mo, pero naniniwala ka
na pinagpasalamat mo na siya kahit wala pa, alam niyo po, ito po'y darating dahil naniniwala tayo. Katulad nga nung 10 ketongin kanina, yung istorya, pareho naman nga naman silang gumaling. Yung 10 yung, sabi ni Lord, di ba 10 yung pinagaling ko? Bakit isa lang yung bumalik? Yung siyam, asan yung siyam? Alam niyo, pare-pareho silang gumaling. Pero yung isa lang yung nagpasalamat sa Lord. So minsan ganyan tayo mga tao, na pag may blessings, pag malusog, pag malakas, pag walang dinaramdam, minsan medyo nakakalimutan natin si Lord. Kaya yung istorya na yon ay punong-puno ng katotohanan. Yung isa talagang bumalik at nagpasalamat. Ano nangyari sa kanya? Abay, na-restore. Yung siyam ay gumaling din sila pero hindi bumalik yung mga naupod na kamay, yung mga naupod na tenga, ilong. Pero yung isa na nagbalik at nagpasalamat sa Panginoong Hesus ay muling nabuhay, muling nag-grow yung kanyang mga kamay, yung kanyang mga paa, yung mga naupod na parte ng kanyang katawan ay muling nabuhay. So, yun ang nagagawa ng ating pagpapasalamat sa Panginoon. Nabubuhay, nag-grow, lumalabas, yung mga bagay na paubos na, yung pawala ay biglang nagkakaroon, biglang dumarating. Sabi nga sa Bible, ang sabi nga ni Haring David, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoong Diyos. So every time na tayo nagpapasalamat, abay, ang sabi ni Lord, mabuting bagay yon. So paggising sa umaga, sa halip na magreklamo, sa halip na debate din, sa halip na pagbangon mo, ano kaya ang kakainin natin ngayon? Naku, yan na naman. Okay, naku na, ano ba na, araw na ng Friday, Biyernes na naman, Lunes na naman, naku, nakakatamad. Ano kaya mangyayari sa araw na ito? Hindi ganun. Pagising mo ng umaga, sabi mo, thank you Lord. Salamat sa buhay. Salamat sa panibagong umaga. Salamat sa panibagong lakas. Ako'y nagising, buhay at malakas. Alam nyo, yung araw-araw na nagising ka, namulat ang iyong mga mata, yung nakita mo uli yung araw, abay, napaka-bless natin at napaka-laking dahilan para tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Alam niyo po sa Bible, yung mga taong mapagpasalamat, yung mga taong talagang iginugol nila ang buhay nila sa pagpapasalamat sa Panginoon, ang dami mga milagro ang mga naganap sa mga buhay nila, sa mga pamilya nila. So, ganun din po sa buhay natin. Kung gusto nating maghimala, kung gusto nating magkaroon, kung gusto nating gumaling, abay, simulan na po nating magpasalamat. Sama-sama po nating ipagpasalamat sa Panginoon yung lahat ng mga biyaya, yung lahat ng mga grasya, yung lahat ng mga blessings na ating tinatanggap. Abay, ipagpasalamat na natin sa Panginoon sapagkat ito po ang gusto at nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen. Sabi nga, Pastor, sa Jeremiah 1:12, sabi doon, God is watching His word to perform it. Ibig sabihin lang, yung mga ipinangako ng Lord sa Bible, kung maari lang, lahat ng yon mangyari sa atin. Lahat ng kanyang mga promises, His promises are more than 10,000, yung lahat ng nakasulat sa Bible. So, napakarami talaga niya. At hindi yun basta ipinangako ng Lord para lang meron lang siya maipangako, kagaya ng mga kandidato, di ba? Madami mga pangako. Pero si Lord, nangako siya, ibinigay niya tong mga pangako, yung mga promises ng Lord, gusto niya maisakatuparan lahat ng ito. And kung merong hinihintay ang Lord, yung lahat ng promises na ito, makita niya na nagmamanifest o nangyayari na isa at napufulfill
sa buhay ng kanyang mga anak. So, kung alam mo to, kung alam mo yung katotohanan na gano'n, na si Lord, yung mga promise niya, gusto niya matupad talaga sa mga anak. Diba, ang sarap na kaagad na, Lord, thank you. Yung pangako mo na hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Lord, yung pangako mo that you will supply all my needs according to your riches and glory. Lord, yung pangako mo that by your stripes I am healed. Lord, yung pangako mo na pag ako'y nag-pray, that nag-pray ako at naniwala ako na tinanggap ko na yung pinanalangin ko mangyayari, I shall have them. Lord, salamat. When you pray that way, kiniklaim mo na yung mga promises niya, pinasasalamatan mo yung mga promises niya, as if yung bang promises niya parang ayan na, ready na kaagad, naka-ready na, kukunin mo na lang. Amen. Faith mo na lang ang hinihintay talaga ng Lord para may sakatuparan ito. Yes. So, di ba, magpapasalamat ka talaga kapag alam mo na talaga yung mga promise niya, gusto niya talagang matupad para sa iyo, di ba? Yung thought na yon, yung kaisipan na yung truth na yon is enough to encourage you, enough to push you to or to motivate you to thank the Lord for that na may sakatuparan. Saka isa pang bagay siguro, 'di ba tayo, magulang tayo, 'di ba? May mga anak tayo, 'di ba? Sina EJ at Kisha, Chacha. 'Di ba? Halimbawa, meron silang pabor na gustong hingin, tas binigay mo. Pag sila nagpasalamat, Ate Lynn, 'di ba parang ang sarap dagdagan, ano? Ng mas marami pa, 'di ba? Parang gusto mong dagdagan. Oo. Oo. Pag sinabi niya pa, meron akong kailangan, pwede bang ganito? Pag binigyan mo at sinabing, ay naku pa, thank you, may kasamang kiss pa yun, ako. Palagay ko ay lalabas yung mga nakatago. Ano? Kasi, yung mga iniipon. oo, kasi nakakatuwa, di ba? Nakakatuwang pakiramdam bilang ama, bilang tatay, bilang nanay, na yung anak mo ay nagpapasalamat, di ba? Marunong magpasalamat, parang gusto mong dagdagan, gusto mo pa i-bless siya. Pero kabaligtaran naman ng mga tao na parang binigyan mo na, abay nagreklamo pa. Ano, tuloy parang ayaw mo nang bigyan, ano? Ang mahirap, meron pang mga tao na nabigyan na ng solusyon ang problema. Oo. Hinahanapan pa rin ng problema yung mismong solusyon. Kaya nga alam nyo, mga minamahal namin tagapakinig, simulan natin ang araw natin ng may pasasalamat. Bakit po? Kasi ang daming pwedeng mangyari sa maghapong iyon ng mabubuting bagay. Okay? When you thank the Lord, you are opening the gates. Oo. You're opening the gates. Parang wini-welcome mo na yung mga greater blessings ng Lord. Oo. So, when you thank Him, dun sa mga bagay na ipinapanalangin mo sa Kanya, when you thank Him, it's like opening Yes. gates and doors and windows so that blessings will come in. Kesa naman pagbangon mo, sila, ay ano ba yan, Lunes na naman, nakatamad. Ay talagang nakakatamad ang Lunes at asahan mo yung buong week na yun nakakatamad. Pero pagbangon mo, pagmulat ng mata mo, thank you Lord. May mabuting bagay na mangyayari sa araw I remember, na ito. Pastor, nung nasa hospital si Daddy, Ah. ang lagi naming prayer, Lord, thank you, by your stripes, Daddy is healed. Thank you, Lord, because you love him so much at pagagalingin mo siya. Thank you, Lord, kasi magno-normal na ang BP niya. Thank you, Lord, kasi okay na rin yung pulse rate niya. Tapos, the more we pray that way, pag dadating yung mga nurses, at kukunin yung BP niya, kukunin yung pulse rate niya, laging hindi okay, pataas ang pataas, tapos pabagal naman ang pabagal yung kanyang pulse rate, tapos pag narinig mo yung sasabihin ng doktor, parang nakakakaba, ang dami-daming mga sinasabi, pero sabi ko pa rin kay Daddy noon, sabi ko, pasalamat pa rin tayo sa Lord. Ang ibig sabihin noon, hindi tayo maghahawakan sa kung ano yung sinasabi ng medical records mo. Maniniwala tayo dun sa sinabi sa Bible na you are healed by the stripes of Jesus. So, pasalamatan na natin yon. Alam mo, pag uwi namin, umokay yung BP niya. Tapos, unti-unti, nawawala yung kanyang hilo. And ngayon, kagagaling ko lang kanina, okay naman ang kanyang BP at saka malakas siyang kumain, nakangiti naman siya. So, God is very, very good. God is very, very good. And He's
so faithful. Basta meron kang pinanghawakan na promises niya, ready siya na tuparin ang lahat ng yon. Kailangan lang yung faith mo na nakasandig lamang sa Panginoon. Hindi yung yung kalahati sa Panginoon, yung kalahati sa sarili mong kakayanan, o yung kalahati doon sa iyong mga resources, o kalahati sa sarili mong talino o kaparaanan. So hindi faith 'yon. Ang ibig sabihin ng faith is complete, total dependence on God alone. Oo, kaya nga pagbangon mo ng umaga, at nagpasalamat ka, ito'y hakbang ng pananampalataya. Yes. Pag sinabing hakbang ng pananampalataya, wala pa pero pinagpasalamat mo na, maghintay ka lang, darating na. Di ba? Halimbawa, Lord, salamat, alam ko magaling na ako. Pero ramdam mo, meron pa. Pero umahakbang ka nga eh. Oo, umahakbang ka nga sa faith mo eh. So, ito ang gusto ng Diyos na maging attitude natin. Yung attitude of gratitude. Yung ugali na palagi ang mapagpasalamat sa Panginoon. Kasi talagang ang Diyos ay tuwang-tuwa sa mga taong palaging nagpapasalamat sa Kanya. Sabi nga ni Haring David, bless the Lord, I will bless the Lord at all times. Hindi lang sa panahon na maayos, hindi lang sa panahon na maganda, hindi lang sa panahon ng pagpapala, kundi maging sa mga problema. Hindi mo pinagpapasalamat ang problema. Kundi, kaya ka nagpapasalamat, oo, may problema ka, pero nagpapasalamat ka kasi alam mo, may problema ka, pero may nakaambang solusyon. Yes. Naniniwala ka, may problema ka, pero alam mo, pinagpapasalamat mo sa Diyos dahil hindi ka kailanman pababayaan. Hindi ka kailanman iiwanan. You thank the Lord in the midst of circumstances kasi kahit gaano kalaki yon, mas malaki pa rin ang Lord at ang kanyang power and might to conquer and to overcome all those Kaya nga, problems. mas magandang maging bukang bibig natin yan eh. Araw-araw. Lord, thank you. Lord. Thank you, Lord. Parang contradict Lord. minsan, parang hindi umaayon yung pinagpapasalamat. Pero huwag kang tumigil magpasalamat. And time will come. Yung pinagpapasalamat mo ay magmamanifest sa buhay. Pakinggan natin yung isang awit na ito ng Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Lord God, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa marami pang success, Panginoon, na pararatingin mo po sa aming mga buhay, sa aming marriages, sa aming families, sa aming ministries, sa mga businesses, Panginoon, ng lahat ng mga nakikinig ngayong gabi. Lord, we declare outpouring
of your blessings, manifestation of your grace, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, dahil ang iyong healing hands, Panginoon, ngayon ay dumadampi sa lahat, Panginoon, ng mga may karamdaman. At salamat dahil ang healing, Panginoon, na aming kiniklaim ay nasa kanila na ngayon, lalong-lalo na po kay Daddy, at ang complete recovery para po kay Kent, Panginoon. Ganon din po sa aming kapatid na nasa Ilocos Sur, kay Ate Magda Palomares, at saka healing din po kay Auntie Carling Simon. Lord God, kami po ay patuloy na nagdideklara at nagpapasalamat, Panginoon, lahat po, Panginoon, ng mga magulang na hanggang sa mga oras na ito ay naghihintay pa, Panginoon, ng provision, Panginoon, para po sa pag-enroll ng kanilang mga anak. Lord, salamat dahil you will supply all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Lord, salamat sa mayaman mong provision. Hindi lamang po tuition fee, kundi yung lahat po ng pangailangan ng mga anak po nilang mag-aaral ngayong June. Lord, salamat din, Panginoon, sa iyo pong patuloy na pagsubaybay, Panginoon, sa bawat isa sa amin for the covering of your precious blood, Panginoon, sa paggabay ng imbanal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Salamat po sa wisdom na ipagkakalob mo sa aming mga estudyante. Salamat, Panginoon, sa success ng Kids Bible Learning Program, Panginoon. Salamat dahil nag-provide ka na po at alam naming patuloy ang iyong provision para po sa program na ito. Salamat sa heart, Panginoon, ng mga teachers para sa mga bata. Salamat sa wisdom na ibibigay mo po sa kanila at salamat sa open hearts and open mind, Panginoon, ng mga bata. Salamat din sa participation ng mga parents, Panginoon, sa kanilang permission, Panginoon, na binibigay sa kanilang mga anak. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa sumusuporta ng programang ito. Nagpapasalamat po kami sa lalo pang ikauunlad, Panginoon, mas maunlad, mas malawak pa po, Panginoon, na mararating at maaabot ng hashtag BBF. Thank you so much for your overflowing love to each and every one of us. Salamat po, salamat. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Napakagandang mami ni Benok, Vilma Mendoza. Hello din po kay Nanay Evelyn, Tatay Ed, kay Edwin, kay Louie, sa lahat ng Santiago family, lalong-lalo na po kay Pretty Saria, sa aking mga paring maliliit pero guwapo, paring Oliver, paring Dave, paring Jimboy, paring Daniel, Buno, ayan. At sa lahat ng Magpantay family, kay Grace de Guzman, kay Steel, kay Jack, kay Nika, kay Micah, kay Gio, kay Kim, kay JJ, kay Sed, at kay Casey. Ayan. Hello din po. And good evening kay Tatay Lando, Mami Mila, Ate Mer, Ate Malu, kay Seya, Ate Bebe, kay Trixie, kina Nanay Lucy, kay Belen, kay Ate Mercy, kay Ate Maria, at sa lahat ng mga bata dyan sa lote. At syempre, hello and good evening sa nakikinig ngayon kay Ate Lisa Izon at sa kanyang napakahusay na apo kay Rama. Ayan. At pati din po kay Ate Lisa Baros, ayan, kay Joy Baros, at syempre po kay Ate Joy Tuazon at kay Kuya Bernard Tuazon. Pinagpapasalamat na natin na granted na yung kanilang desire na makauwi si Berlin this June. Ayan, binabati ko po si Gleda, si Rain, si Ninang Glo, si Iyay, tsaka po si Iyay, tsaka po sa lahat ng nandyan sa bahay nila. Hello po, ako po si Rolex Tabamo. Binabati ko po si Mea, tsaka po si Ibay, tsaka kuya ko po si Kuya Ken at si Shay.
Binabati din namin si Ate Sol at saka si Kuya Edmond Evangelista at syempre kay General Pogi Luciano. Ayun, magandang gabi po. Binabati ko po yung pinakamagandang nanay sa buong mundo, si Mama Vilma Mendoza. At saka yung mga borders po namin ngayong gabi dyan sa bahay. Binabati ko po yung mga taga-Angeles City, si Mama Sintay D, si Grandma Helen, si Lolo Doming, si Ate Cindy, Kuya Dolfo, si Papa Raul po, si Tita Che, si Ken and Shay. Hello po sa mga hindi po namin nakasama ngayon na hashtag BBF Team. Hello po kay Carlo, kay Justine, kay Gleda. Hello din po kay Marvin, kay Harold, kay Rain. Hello. At saka kay Kyra. Ayun, binabati din natin si Mayfor, si Roseanne, ganun din si John Burr, at sina Ate Jane at Kuya Bernard at saka si Riza. Ayan, good evening sa inyong lahat. Wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw tayo. Hey, bansang pito. Wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw tayo. Hey, bansang pito. Hello po kay Papa Raul at kay Mama Lynn. Indayo, sayaw tayo. Hello kay Marvin, kay Harold, kay Kyra. Ayan, magkita-kita tayo bukas. Anong oras? Magkita-kita tayo bukas for our final meeting and preparation for our Kids Bible Learning Program, 4 p.m. sa Diamond Street. Yan, Santa Maria Village. Magkita-kita tayo doon for our final meeting and preparation sa lahat ng teachers ng Kids Bible Learning Program. Salamat po sa lahat ng nagmagandang loob para sa merienda ng mga bata. At syempre, merienda ng mga teachers. Binabati ko po sila, yung Tolentino family, sila mama, sila papa. Yung kapatid ko si Tenten, saka si Dwight. Binabati ko po yung Bravo family at saka si Justin po at saka si Carlo. Tsaka lahat po na nakikinig dito sa BFF. BBF po pala. Basketball po bukas, Justin at Carlo. Galingan nyo ah. Tsaka si Rafael. Thank you. At binabati din natin si Fershan, si Frankie, si Maymay, si Han, si Tatang, at saka si Inang, kasama na rin si King, si Donna, at saka si Gay dyan sa mga batang. Wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw tayo. Hey, bansang pito. Wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw tayo. Hello po, ako po si Rolly Sabang. Ayan, salamat po sa lahat po ng nakinig. Ayan, at sa lahat ng mga nag-text po. Maraming salamat sa inyo at sa patuloy ninyong pagsubaybay sa program na ito. Hashtag BBF, Blessed, Beloved, and Favored. So, sa muli po, sa every Friday po ito, 8 to 9 p.m. Only here at 98.3 FM Smile Radio. So, at patuloy po kayong sumubaybay sa program na ito at nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga naka-live streaming at patuloy na nagla-live streaming, nakaka-inspire po. Thank you po for taking time listening to us and praying with us. Salamat sa inyong lahat. You are a blessing, lalong-lalo na po sa lahat ng ginagamit po ng Lord para sa program na ito.
So, salamat po. Keep on listening. Lagi niyo pong tatandaan at huwag kakalimutan. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal po kayo ni Daddy Lord at hindi po yun magbabago, hindi po yun mababawasan. Ang Lord po hindi kayo iiwan, hindi kayo pababayaan, lagi po siyang nariyan. At keep on listening to hashtag BBF Blessed, Beloved, and Favored. Dahil sa hashtag BBF, may nagmamahal sa'yo! Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, Beloved, Favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa hashtag BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo.